Breaking news, Israel 36th Division umatras sa Gaza. Bakit kaya nila ginawa yun? Ang Israel Defense Forces noong Lunes ay nagsimulang i-withdraw ang kanilang 36th Division mula sa Gaza para sa isang rest and recreation at training period. Gayunpaman, mayroon pa rin namang naiwan na 3 dibisyon na lumalaban sa Hamas sa Gaza Strip. Ang pag-withdraw ng nasabing division ay bahagi ng mga plano ng IDF para sa isang mahabang digmaan laban sa Hamas at sa isang potential escalation ng pakikipaglaban sa Lebanese Hezbollah terror group na nasa hilagang Israel habang pinapanatili nila ang kakayahan ng kanilang mga troops. Bibigyan ng maikling pahinga ang mga unit ng division, pagkatapos ay babalik rin sila para sa isang pagsasanay. Kasunod naman ng kanilang mga pagsasanay batay sa mga latest assessment, magpapasya naman ang IDF kung saan sila muling i-deploy. Sa nakalipas na 80 araw ang 36th Division ang nag-operate sa Zaytun, Shati, Shejaya at Rimal, mga kalapit lugar ng Gaza City, kung saan naman binuwag ng IDF ang lahat ng batalyon ng Hamas. Kamakailan lang, ang mga ito ay nag-operate din sa Central Gaza. Ang 162nd Division ay nananatili sa Hilagang Gaza at nagsasagawa ng mga clean-up operations upang mahanap ang infrastruktura ng Hamas at patayin o makuha ang mga natitirang operatiba nito. Ang 99th Division naman ay nagsasagawa ng operation sa gitnang bahagi ng Strip, samantala ang 98th Division ay nakikipaglaban sa Hamas sa lugar ng Khan Yunis sa timog ng Gaza. Batay naman sa assessment ng IDF, ang pakikipaglaban na ito sa Gaza ay malamang raw na tumagal sa buong taon ng 2024 habang ang Israel ay nagsisikap na alisin ang Hamas gamit ang kanilang militar at governing capabilities. Naghahanda rin ang kanilang hukbo sa paglaki ng labanan sa border ng Lebanon, kung saan ang Hezbollah at ang mga kaalyadong grupo ng teroristang Palestinian ay nagsasagawa ng araw-araw na pag-atake gamit ang mga rockets, missiles at drones sa gitna ng digmaan sa Gaza. Noong nakaraang buwan, sinabi ng IDF na inaalis nito ang 5 brigada mula sa Gaza, habang ang labanan sa hilagang bahagi ng Strip ay nag-shift sa low intensity. Ang 3 sa brigadang ito ay karaniwang inaatasan sa pagsasanay ng iba pang puwersa at ang 2 naman rito ay reserba. Noong Lunes din sinabi ng IDF na sa unang pagkakataon ng digmaan ay sinimulan nilang magsagawa ng operasyon sa Nuseirat na nasa gitna ng Gaza habang ang opensiba laban sa Hamas ay patuloy na lumalawak. Sinabi nito na ang mga troops ng 646th Reserve Paratroopers Brigade, bahagi ng 99th Division na nag-ooperate sa Nuseirat, ay nakahanap ng pasilidad sa paggawa ng mortar, isang pabrika ng paggawaan ng rocket, at mga armas na nakatago sa isang gusaling pagmamay-ari ng isang humanitarian organization. Sinabi pa ng IDF na sinalakay din ng mga reservist ang isang paaralan sa Nuseirat, kung saan ang 8 mga operatiba ng Hamas ay nakakulong. Ang mga operatiba ay pinigil at dinala sa Israel upang tanungin. Sa lugar din ng paaralan, nakahanap ang troops ng isang storage ng armas, pagdadagdag ng IDF. Samantala, sa Khan Yunis, sinabi ng IDF noong Lunes na ang mga troops ng 98th Division at Israeli Air Force aircraft ay napigilan ng pagtatangka ng Hamas na maghatid ng mga armas sa mga operatiba na nasa Khan Yunis gamit ang isang truck. Sinabi ng IDF na nakita ng 98th Division ang 2 operatiba ng Hamas na nagkarga ng mga armas sa isang truck at dahil dito tumawag sila para sa isang airstrike. Nawasak ang truck kasama ang mga operatiba na tumakas patungo sa kalapit na gusali. Gayon din sa Khan Yunis, sinabi ng IDF na sinalakay ng mga troops ng 7th Armored Brigade ang isang command center ng Hamas na naghahanap ng cache ng mga armas. Sinabi ng IDF na nasamsam ng mga troops ang mga assault rifles, handgun, granada, RPG at diving equipments na pagmamay-ari ng naval forces ng Hamas. 2 pang storage ng armas ang winasak ng IDF sa Khan Yunis at iba pang mga taguan ng mga armas ang natagpuan sa iba't ibang gusali
kabilang ang tahanan ng isang operatiba ng Hamas ayon sa kanilang pahayag. Samantala sa Northern Gaza, sinabi ng IDF na nakita ng mga sundalo nakatalaga sa surveillance ang 5 mga operatiba ng Hamas sa isang lugar kung saan kumikilos ang mga ground forces at dahil dito, nagsagawa sila ng airstrike na ikinamatay ng 5 operatives. Hindi lang ground offensive ang dahilan kung bakit naubos ang 12 Hamas formations. Kasabay ng ground offensive, rumatsada ang artillery fire, cluster bombing at walang sablay na missile attacks laban sa mga entrenched positions ng Hamas. Sa katunayan, isang prominenteng leader ng Hamas ang napatumba dahil sa isinagawang missile strike. Malaking porsyento ng mga militanteng Hamas ang nalagas sa hilaga at timog na parte ng Gaza. Ngunit, di pa tapos ang laban. May kakayahan pa ang mga militante na maghasik ng karahasan at marami din sa kanila ang nakatakas dahil sa tulong ng mga proxy groups. Kakaiba rin ang mga tunnels na nadiskubre ng combat engineers. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Maraming lagusan ang mga bagong tunnels na ito at madali silang maitago gamit ang mga derolyong pader o minarkahang bato. Kaya ang ginagawang solusyon ng combat engineers ay pasabugin ang mga lagusan gamit ang unmanned drones. Walang masusugatan na combat engineer sa paraang ito at maraming ambush spot pa ang masisira. Ang mga tunnels na may sikretong lagusan ay konektado at may lalim na 40 metro. Sa tansya ng IDF, may mga iba pang lagusan na lampas 40 metro ang lalim. May mga nadiskubre ding underground houses para sa mga Hamas officials. Ang mga bahay na ito ay puno ng mga papeles, mga supplies, kontrabando at mga paraphernalia na konektado sa doktrina ng Hamas. May posibilidad rin na ginagawang militant meeting areas ang mga underground houses na nadiskubre ng IDF. At dahil konektado ang lahat ng mga sikretong tunnels, madali lamang para sa Hamas ang maglunsad ng mga atake sa iba't ibang target sa Israel. Matapos kubkubin ng IDF ang mga sikretong tunnels, nagtuloy-tuloy na ang operasyon patungo sa sentro ng Gaza City. Walang tigil na pambobomba at urban attacks. Iyan ang isinulong ng IDF laban sa pinakamatatag na teritoryo ng Hamas, ang Khan Yunis. Maraming militante ang nalagas dahil handa silang depensahan ang Khan Yunis kahit na wala silang laban sa firepower ng IDF. Halos 3 araw na bakbakan ang lumipas bago tuluyang bumagsak ang 2 strongholds malapit sa Khan Yunis. Pero hindi naging madali para sa IDF ang paglusob sa Khan Yunis. Puno ng mga explosive traps at ambush areas ang main road kaya nahirapang umusad ang mga tangke. Binantayan rin ng mga operatiba ng IDF ang mga choke points kung saan posibleng magpadala ng reinforcements ang mga militanteng Hamas. Nakubkob din ng IDF ang mga bagong ammo depots na pinaghihinala ang tinayo ng mga militante habang rumaratsada ang bakbakan sa Southern Gaza. Mabuti na lamang at nasira ang mga ammo depots na ito dahil pwede silang magamit sa rocket barrage laban sa mga urban assault squads ng IDF. Sa factory na ito, natagpuan ng napakaraming weapon parts, blueprints at mga rocket shells na pwedeng gamitin sa mga operasyon ng mga militante. Ilang sandali pa matapos ang pagkadiskubre sa weapons factory, nagkaroon ng malakas na pagsabog dahilan upang mamatay ang 9 na katao. Ayon sa field reports, nangyari ang pagsabog dahil sa pag-trigger ng Improvised Explosive Device o IED na nakatago sa pinakasentrong parte ng factory. Nadamay sa pagsabog ang mga konektadong tunnels, kaya naman lalong dumoble ang trabaho ng mga combat engineers. Kiryati Armored Brigade, ito ang grupo na buong tapang na nagpabagsak sa stronghold ng Khan Yunis. Ang tagumpay ng Kiryati Armored Brigade ay isang malaking tulay na magdadala ng pagkapanalo ng IDF laban sa Hamas. Naubusan na ng lugar na matatakbuhan ng mga militante at nakahanda na rin ang plano ng IDF na magtungo sa Lebanon pagkatapos ng digmaan sa Gaza. Ang Kiryati Armored Brigade ay nagsanay sa mabilisang urban warfare. May mga armored personnel carriers at battle tanks ang brigadang ito at suportado rin ito ng mga espesyalista na handang tugisin ang bawat miyembro ng Hamas. Makabago rin ang teknolohiya ng Kiryati Armored Brigade
tulad ng advanced radar system, communication jamming, unmanned drone control at armored personnel carrier autopilot. Subalit hindi maitatanggi na mailap talaga ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Ayon sa mga reports, hindi matarget ng IDF si Sinwar dahil napapalibutan siya ng hostages. Stratehiya ito ng Hamas, nagtatago sila sa likod ng mga inosenteng sibilyan para hindi sila bombahin ng Israel. Malaki rin ang posibilidad na may koneksyon si Sinwar sa iba pang proxy groups o di kaya ay may eksklusibong transaksyon ito sa mga makakapangyarihang tao sa Middle East. Politika ang nagiging kalasag ng Hamas, kabilang na ang dugo ng mga inosente at kawalan ng demokrasya. Aminado naman ang IDF na alam nila kung saan nagtatago si Yahya Sinwar. Wala pang kumpirmasyon, pero ayon sa IDF, si Sinwar ay nagtatago sa mga malalim na tunnels ng Khan Yunis. Posible rin na nakalusot na ito sa mga iba pang teritoryo na hindi nasakop ng opensiba sa Gaza. Samantala sa Lebanon, kinundena naman ng United Nations ang pagpatay ng Israel sa isang Hamas leader na nagngangalang Salem al-Aruri. Si Aruri ay napaslang sa pamamagitan ng airstrike at nadamay pa ang ilang mga militanteng sundalo. Maraming tao ang naniniwala na karapat-dapat lang ang pagkapatay kay Aruri. Pero may mga tao ring naniniwala na inosente si Aruri at hindi dapat dinamay. Para naman sa Israel, galamay ng Hamas si al-Aruri at dapat talaga itong mapuksa. Sa kasalukuyan, halos 20 high-profile Hamas targets na ang napatumba ng Israel at inaasahan na tataas pa ang bilang sa darating na mga araw. Umiinit naman ang sitwasyon sa Red Sea. Ayon sa UK Naval reports, tinulungan ng UK warships ang US Navy na pabagsakin ang mga drones na pinadala ng Houthi rebels. Ang HMS Diamond ang tumulong sa mga US warships na pabagsak ng HMS Diamond ang mahigit 20 drones at rockets. Ang mga drones at rockets ay pinakawalan mula sa Yemen, kung saan malakas pa ang impluensya ng Houthi rebels. Layunin ng mga drone at rocket attacks na wasakin ang mga shipping lines ng Israel o di kaya magdulot ng pinsala sa US at UK Navy. Bago pa man dumating ang Dwight Eisenhower Carrier Strike Group sa Red Sea, nagpakawala na ang Houthi rebels ng mga rocket strikes laban sa barko ng Israel. Walang pakialam ang Houthis kung military o civilian ships ang matamaan ng pag-atake nila. Hanggat posible, gagawin ng Houthi rebels ang lahat para guluhin ang Jewish state. Dahil sa alyansa ng Houthi at Hamas, hindi dapat mag-aksaya ng panahon ng Israel pagdating sa pakikibaka para sa kapayapaan. Hindi rin hihinto ang Hezbollah sa layunin nito na pabagsakin ang Jewish state ng Israel at impluensya ng Estados Unidos. Kahit na marami na ang nalagas sa Hezbollah nitong mga nakaraang araw, tuloy-tuloy pa rin ang training ng militanteng grupo. Hindi rin hihinto ang Hezbollah sa layunin nito na pabagsakin ang Jewish state ng Israel at impluensya ng Estados Unidos. Kahit na marami na ang nawala sa Hezbollah nitong mga nakaraang araw, tuloy-tuloy pa rin ang training ng militanteng grupo. Ayon sa mga field reports at mga litratong nakuha ng mga espiya ng Israel, makabago na rin ang arsenal ng Hezbollah. Malaki ang posibilidad na nakuha ng Hezbollah ang makabagong teknolohiya mula sa Iran, Russia o di kaya ay China. May mga sikretong transaksyon din ng Hezbollah na posibleng kinabibilangan ng mga maimpluwensya at makapangyarihang tao. At kung maraming kaaway ang Hezbollah, marami din naman ang sumusuporta dito. Kamakailan lang ginanap ang funeral ng isa sa mga leaders ng Hezbollah, ang pinuno ng Radwan Division na si Wissam Al-Tawil. Kilala ang Radwan Division bilang Special Forces ng Hezbollah at responsable ito sa pag-infiltrate sa Israel. Nabawasan ang pangil ng Hezbollah sa pagkamatay ni Al-Tawil, pero posibleng may pumalit din sa kanya pagkalipas ng ilang araw. Ito ang realidad sa pakikibaka ng mga militanteng grupo. Naiipit naman sa gitna ng digmaan ang mga inosenteng hostages ng Hamas. Kumalat ang balita na delikado na ang sitwasyon ng mga natitirang hostages dahil sa kawalan ng pagkain, torture at pagguho ng mga tunnels. Ginagamit din ng Hamas na human shields ang mga hostages kaya nahihirapan ring makaabante ang buong spearhead force ng IDF.
Tanging mga urban attack squads at specialists ang malayang nakakagalaw sa mga piling lokasyon. Kahit na determinado ang IDF na pabagsakin ang Hamas, hindi pa rin nito isasawalang bahala ang buhay ng mga hostages. Pero nilinaw ng liderato ng Israel na hindi na sila maglalatag pa ng ceasefire. Ganito rin ang pinahayag ng Estados Unidos dahil wala nang maidudulot pa ang ceasefire, kundi ang pagkakaroon ng tsansa na makatakas pa ang mga natitirang leaders ng Hamas. Kahit walang ceasefire na mangyayari, pinahayag naman ng Israeli officials na posibleng makabalik ang mga sibilyan sa northern Gaza kapag pumayag ang Hamas na pakawalan ang mga natitirang hostages. Naniniwala naman ang mga eksperto na hindi papayag ang Hamas sa hostage deal dahil mawawalan sila ng alas laban sa Israel. Kapag wala ng hawak na hostages ang Hamas, wala ng rason pa ang Israel para pigilan ang kabuuan ng military power nito. Dahil sa kahirapan ng buhay sa Gaza ngayon, maraming mga sibilyan ang humanap ng paraan para makaligtas. Ang iba ay naging scavengers, nangunguha ng mga supplies na nakakalat sa Gaza sa gitna ng bakbakan at pagsabog ng mga bomba. Mayroon din namang nakalusot sa Israel at nagpanggap na Israeli. Talamak ang gawaing ito sa southern Gaza, kung saan hindi na masyadong nakatuon ang atensyon ng IDF. Gayunpaman naaresto rin ang mga nagpanggap na sibilyan at dinala na sila sa pinakamalapit na detention camp. May mga sibilyan rin na tahasang nagpapakalat ng propaganda laban sa Israel. Para sa mga sibilyang ito, sumusobra na ang Israel dahil sa walang tigil na airstrikes. Walang reaksyon ang liderato ng Israel tungkol dito. Kapag nagpatuloy ang spearhead ng Kiryat Armor Brigade ng IDF, masasabi natin na talagang malapit na sa dulo ang digmaan sa Gaza. Isa-isa nang bumabagsak ang mga natitirang teritoryo ng Hamas at umuusad na rin ang Combat Engineering Corps sa mga reinforced tunnels. Natuldukan na ang stronghold ng Khan Yunis. Wasak na rin ang mga opisina ng Hamas sa lugar. Tanging mga hiwa-hiwalay na lungga na lamang ang natitira sa Khan Yunis, mga lunggang puno ng bomba, ambush spots, bangkay at mga nakaligtaang supplies. Nabasag na rin ang liderato ng Hamas, pero posibleng may komunikasyon pa rin ang mga natitirang leaders at commanders. Mistulang mga daga, ang natitirang leaders ng Hamas tumatakbo pa ilalim sa mga tunnels. Maingat na rin ang mga Hamas leaders dahil nakahanda na ang airstrikes laban sa kanila. Sa oras na makita ng mga spy drones ang Hamas leaders, susunod na ang malawakang airstrike na magdadala ng kamatayan. At sa pagbagsak ng Hamas sa Gaza, mag-uumpisa na ang mas malaki pang sigalot, ang magulong chessboard ng Middle East kung saan iba't ibang paksyon ang naglalaban. Hezbollah, Houthis, Islamic Jihad, Palestinian Liberation Organization, Syrian at Iranian proxies. Ang mga grupong ito ay may kanya-kanyang agenda, pero masasabing puppets lamang sila ng mga superpowers.